natin, mga banateros, banateras, ang focus natin, mga DDS, sa mastermind. Mastermind na may sala. Pag hindi natin nabunot ang may sala, pag hindi natin nabunot ang sa mapayapang paraan ang mastermind at hindi natin matukoy ang mastermind, yung kahit palitan mo yung mga kontraktor, ang pagnanakaw tuloy-tuloy. Ganyan po ginawa ng komunista, pinagbabato yung bahay ni Diskaya. Hindi ko sinasabing tama yon, pero bakit hindi nila mabato yung mga bahay ng mga mastermind? Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Wala po yung chemical, wala pong lumalabas na usok. Para siguro yung pag-breathing exercise nga, alam mo, dapat ang abogado. Ako sa pagkakaalam ko, magaling mag-research. Bago magbitaw ng salita, naka-research. Hindi ko alam. Maybe they are on the same family. Ito si Palsis, si Boying, si Claire. Ito, ang boss nila, si Bobo Gadon. Ayan, yan yung, pansin nyo? Yan ang mga klase ng mga lawyers ngayon. Anyway, ewan ko kung tatanggapin nito ni itong vlogger na ito, yung hamon ni Mark Lopez na drug test, no? At sabi nga niya i-demanda pa to no, pero move on tayo diyan. Ayaw natin pakialaman yung mga vloggers na yan. May gusto ko lang malaman ninyo na kasi binanggit niya dito na DDS. Ito, pilitin kong basahin na kasi maliit Pinalakihan ko na dito sa screen pero maliit pa rin. Ang sabi, hindi ko makita. Ito sabi niya, while Congressman Ungab was raising an appeal for Sara Duterte's budget not to be cut, Quezon City District 4, nilagay pa talaga, DDS. Ulitin ko. Nilagay niya DDS habang ina-appeal yung kay Sara. Yung budget ni Sara. Congressman Bong Suntay can clearly be seen vaping visually behind Ungab. So kita mo fake news. Anong punto ko dito? Una, patungkol kay BP Sara. So, parang tropa-tropa yan. Tapos yung congressman na yan, DDS yan. Yung nagbe-vape sa likod. So, ito kasi nagiging problema. Ako, hindi ko issue yung mga vloggers no? Pero dadaanan ko lang to kasi nabanggit. Dahil dapat ang talagang laban natin ay patungkol dito sa mga politikong magnanakaw. Kaya lang, mga kababayan natin, wag naman kasi tayo na kahit tama yung ginagawa, porket DDS, babanatan natin. Wag ganun. Let's remember, naiisang bansa pa rin tayo. In a way, magkakapatid pa rin tayo. Iisa lahi natin So, hindi po tayo dapat ang magkakaaway. Trabaho lang natin na sitahin yung mga politikong magnanakaw. Hindi po yung mga politikong nasa kabilang partido. Dapat ganun ang political vlogger. Hindi mo hahanapan yung mga politikong nasa kabila barbershop, kabilang parlor. Hindi mo hanapan. Hanapin mo yung mga magnanakaw. Yung mga nagpapahirap sa taong bayan. Yung mga abusado sa posisyon. Ganun dapat.
Ang problema nangyayari sa atin, kahit tama naman ang ginagawa, pasamain na lang. Kasi DDS. Ang babaw nun. Ang babaw nun. Tingnan nyo po. Isa pa to. Isa pang fake news na tao. Pakita ko ulit sa inyo. Eto. Basahin natin, ha? Anong sabi? Sabi nitong si Carlos, hindi ko rin to kilala. Kasi alam nyo, hindi naman ako mahilig mag-ano dito sa mga to eh. Hindi naman natin issue yung mga ganitong may galit sa taong bayan. Sabi niya, si Rodrigo Duterte raw may sakit. Autoimmune neuromuscular disease. Ang sabi nitong si Carlos, good, now die. Please, K, thanks, bye. Ang bihira, no? Pinatay mo agad. Ang sabi ni itong Truth Scream, if there's one lesson to take from PRRD's life, it's this. Those who mock his misfortunes or wish him harm often end up facing the very negative. Ang ibig niya sabihin dito, yung nagwi-wish ka ng pangit kay Duterte, minsan sa'yo nangyayari. Be careful what you put out into the world. It has a way of coming back. I-explain natin bakit nangyari ito. Kasi winish niya mamatay na si PRRD. Tingnan po natin ito. Ito, kadugtong nung post na yon, ito di ko alam kung ito ay legit ha. Totoo ba ito? Kasi namatay. Just in, cultural activist and performance artist Carlos has passed away. His wife Tesla confirmed. Alam nyo, ito lang ang sa akin. Wag alalahanin natin, ito hindi lang para sa Duterte, hindi lang to para dun sa mga kalaban natin sa politika, sa kabilang parlor, no? Hindi po ito yung, nasasabi nyo lang yan. Dapat, hindi natin na wini-wish na mamatay ang mga tao. Itaas natin yung level natin kasi tatandaan natin, lagi, whatever you sow, you will reap. Kung ano tinanim mo, yun ang aanihin mo. So kung talagang may mali kang gustong mangyari, na talagang wala na sa ayos, babalik sa'yo. Kaya kita mo to. Gusto niyang mamatay si PRRD, siya namatay. Kaya sabi ko nga, gusto ko itanong, totoo ba to? Nangyari ba ito? Kasi ang lupit eh. Hindi ko kilala tong tao na to pero ang bilis eh. Di ba? Kung totoo, ang bilis. No? Kaya ko lang ito sinishare sa inyo. Huwag naman tayo pumunta dito, mga banateros. Ako'y nakikiusap lang sa inyo. Mga banateros, banateras, DDS, huwag tayong pumunta sa ganyan. Diba? At sabi ko nga, at the end of the day, kapatid din natin yan, in a way, mga Pilipino yan, iisang lahi tayo. Kung magnanakaw man, masama man, magtiwala tayo sa Diyos na sa tamang panahon, kukuhanin din yan. Pero wag nating i-wish yung masama. Kasi babalik sa atin. Kaya ako sinasabi to sa inyo, kasi posibleng bumalik sa inyo eh. Posibleng bumalik sa anak mo, sa magulang mo, o sa'yo mismo. Diba? Wag natin puntahan yan. Wag tayong bumaba sa level ng dilaw, ng loyalista. Wag tayong kakain ng tae. Sabi ko nga, pag mali, mali. Pag tama, tama. May proseso naman yan eh. Diba? Kung sakaling nagnanakaw sila, sa tamang panahon, bahala ang Diyos gumawa sa kanila ng panghuhusga. Para sa atin, gawin natin sa legal na paraan, sa tamang paraan, yung magagawa natin. Yun lang naman. Pero mabilis kasi, sabi nga nila, mabilis ang karma. Ba't ako, hindi ako naniniwala sa karma eh. Diba? So, sabi nga ni PRRD, maraming gustong galit sa kanya eh. Dati, patay na eh.
Gusto siyang patayin na, pero siya ano pa rin, di ba? Oh, ano nangyari kay Saldico? Demanda rito, demanda ron. O siya ngayon ang hindi makauwi. O, ano nangyari kay gustong patalsiking ang Vice President, si BP Sara. Nauna pa siyang natanggal as House Speaker, si Tambi. Di ba? May mga ganun eh. O, hindi natin alam. One good thing here is nadiskubre natin ang karakas ng Marcos. Wala nang uupong presidenteng Marcos. Wala na. Nadala na ang Pilipino. Next po. Ito, pag-usapan natin tong ICI. Kasi napaka-importante na yung itinayong grupo ni Bongbong Marcos para mag-imbestiga ay televised. Isa po yan sa isigaw natin. Kasi kung hindi, magiging moro-moro lang yan, gastos lang yan, maliligaw lang sa tamang usapin. Dapat, yung investigasyon televised. Dapat, alam ng taong bayan, nakikita. Kasi pag hindi nakikita yan, hindi rin paniniwalaan, sayang lang, di ba? So, tingnan natin kung anong reaksyon ni Bongbong Marcos. Kasi ayaw nilang i-televise yan. Ha? Tapos, ang gusto nila, sila lang mag-iimbestiga tapos may resulta. Naniniwala kayo doon? Tinayo ni Bongbong Marcos, kaya bang imbestigahan si Marcos? Diba? Si Tambi, imbestigahan ba niyan? Hindi rin. Nakita na natin, pinagtanggol ni Claire eh. Diba? So alam na natin ang kagaganapan niyan. So paano maibabalik ang tiwala ng taong bayan? Televise. Yan ang sigaw ng taong bayan. Ngayon, nagtataka tayo bakit tayo i-televise. Tinanong ngayon si Bongbong Marcos. Ito ang sagot ni Bongbong Marcos. However, she notes that it was up to the ICI to ensure this. Ang Pangulo po sa lahat ng mga pagkakataon gusto may transparency. Ang gusto raw ni Bongbong Marcos, transparency. So dapat, lantad. Gusto niya lantad. Kita ng taong bayan kung ano siya. Transparent. Yan ang sabi. Kasi tagapagsalita to si Claire, di ba? Sige. Sa lahat ng pag-iimbestiga, dapat may transparency. Walang Ayun, lahat ng investigasyon. Lahat, it means all. May transparency. Pero kung paano po ito gagawin ng ICI, kung paano po ito maisa sa publiko, kung paano po sila magiging transparent at hanggang saan, nasa ICI na po yan. Ayun, yun. Paano sila magiging transparent at hanggang saan ang transparency na gagawin ng ICI, sila na yun. Sa madaling salita, ayaw ng ICI ng transparency. Ayaw i-televise ng ICI. Sa madaling salita, iba yung sinasabi ng ICI, iba yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Pero tatandaan natin, paano nyo malalaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos? I-memorize nyo na ito kasi mangyayari ito eh. Ilang beses na po ito nangyari. Anong sabi niya? Hindi niya papapasukin ng EDCA, pumasok ang EDCA. Hindi papapasukin ng ICI, pumasok ang ICI. Anong sabi niya may flood control? Walang flood control. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang pumasok ni isang baril sa loob ng KOJC? Saksakan ng daming baril. 5,000 pulis pumasok sa KOJC, nagstay doon na 16 days. Lahat may dalang baril, mahahaba. Hindi yung mga maliliit, mahahaba. So ano madaling salita? Ang gusto ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Pag sinabi niya, ayaw niya sa ICI, hindi papasok ang ICI, sigurado yun, papasok ang ICI. Ganyan po ang salita ni Bongbong Marcos, laging kabaligtaran. Ngayon, sabi niya, gusto ni Bongbong ng transparency, ayaw niya. At yun ang nangyayari. Tama ba? Yung gusto ni Bongbong Marcos, yun ang hindi nangyayari. Laging ganun. Lagi. 20 pesos na bigas. Wala. Yun pala, para lang sa mga masasalanta, iniinegosyo pa yung mga nasalanta ng bagyo. Ng lindol. Ganyan po si Bongbong Marcos. Ang sinasabi niya, hindi nangyayari. Tulad nito, transparency, ICI, ayaw i-televise. Diba? Kasi sa totoo lang, alam naman natin, kung gugustuhin ni Bongbong, hoy, televise yan. Ganun, isang ganun lang yun.
sunod yan. Ikaw nagtayo niyan. Ikaw nga papasahod niyan eh. Si Magalong nga napatanggal yung hindi pwedeng mag-imbestiga si Magalong eh, di ba? It means may kamay ka dyan. Hindi totoo na yung investigasyon na yan, hindi totoo yung grupo na yan, investigative team na yan, ay hindi hawak ng executive. Hindi totoo yun. Hindi totoong independent yun. Oh. But still, ang Pangulo po ay sinusulong din po ang transparency sa lahat ng pag-iimbestiga. At isinusulong mo transparency. Tapos yung ginagawa ng grupong tinayo mo, ayaw ng transparency. Ayaw ayaw i-televise. INC Executive Minister Eduardo Manalo earlier appealed for the ICI to be transparent not only with its findings. Alam mo yung Iglesia ni Cristo gusto na ng transparency. Ayaw talaga. But also with the process of its investigation. Manalo said the investigation should be open and witnessed by the public. ICI Executive Director Brian Keith Hosaka previously said the hearings of the commission are not being live-streamed to avoid the trial by publicity. Ay, nako, ang babaw nun dahil lang daw para hindi trial by publicity. Anong ginagawa nyo kay BPC Sara di trial by publicity? Yung ginawa nyo kay PRRD, trial by publicity. Di ba? Ano ba ang purpose niyang investigasyon na yan? Dalawa po ang purpose para sa akin. Mahuli yung mastermind, maibalik ang tiwala ng taong bayan. Pag hindi nyo tinelevise yan, hindi mahuhuli yung mastermind, hindi mababalik yung tiwala ng taong bayan. Yung dalawang importante, hindi nyo makukuha. So useless kayo. Inutil kayo dyan. Wala kayong silbi dyan. Diba? It's very obvious. Nga si Bongbong Marcos ayaw magpa-imbestiga. Kaya lalong tumataas yung haka-haka, yung opinion ng taong bayan, and we cannot blame them that Marcos is involved. Hindi lang dahil sa inutil siya at hindi niya alam ang nangyayari na nakawan sa gobyerno niya, but he is involved. He is actively protecting na hindi makarating ang investigasyon sa mastermind. Yan po ang opinyon ng taong bayan, kaya galit na sila. Additionally, the INC leader urged the Senate to continue its probe into the alleged anomalous flood control. Isa pa yan. Pambihira itong kung may Tito Vic and Joey na 8 Bulaga, may Tito Vic and Joey rin dito sa Senado. Si Tito, si Lacson, tsaka si Erwin. Ayaw na ituloy. Dapat ituloy nyo yung investigasyon dyan sa Senate. Projects. The Senate Blue Ribbon Committee hearing originally set for Wednesday was postponed until further notice. Tingnan mo, postpone until further notice. Yan ang number 1. Yan ang emergency problem ng Pilipinas, yung baha na yan. Uubusin niya ng pera ng taong bayan. Tapos postpone until further notice. So kung hindi trip, hindi nyo ba nararamdaman? Obviously, ayaw makarating sa mastermind. Hanggang kay Diskaya lang kayo, mga gago. Ganyan ang gusto nila. Hindi nga nila gustong imbestigahan lahat ng kontraktor eh. Sila Diskaya lang eh. Due to the unavailability of documents needed within a week. Tingnan natin tong next. Ito. Totoo ba to? Ito yung sinabi ni Jay. Pinost to ng Para sa Bayan. At sinabi ni Jason sa 120 million unliquidated cash advance ni Laila de Lima. No receipt. 91 million confidential funds. So pag plinas mo yan, 211. Tama po ba? No liquidation vouchers. Nagmamalinis DOJ Secretary Laila de Lima. Totoo ba yan, de Lima? Ang lalakas ninyong manisi kay BP Sara. Ano kaya masasabi na naman dito nila Jokno?
Ano na naman kaya masasabi dito ng mga dilawan? Paninira lang. Kaya nga tinatanong namin totoo ba to? At kung hindi totoo, wag lang yung i-deny nyo. Parang si Bongbong Marcos. Adik ka ba? Adik ka ba? Fentanyl. Diba? Ipaliwanag mo. Bakit nasabi ni Jay yan pero hindi totoo? Oh, hindi yung i-deny mo lang. Kasi ipokrito ka. 10 na mga kasama mong mga dilawan, kung ikaw may ganyan, sisikay Sara, ay mas malaki pa palang unliquidated cash mo, walang resibo, at confidential funds mo, wala ding liquidation. So, pakisagot lang. Ha? Jonel, Laila de Lima, pakisagot lang po ito, ha? Huwag kang una, sagutin mo totoo, hindi. Kung hindi, paki-explain. Itong hinamon ni BP Sara, ito si Boying, at na-busted pala ito si Boying. Simulan natin to, pero mahaba po ito, marami po tayong pag-uusapan. Sana po mapanood nyo tong ating vlog, simula hanggang sa dulo. Ito po, simulan na natin. Ako ka ba na italaga siyang ombudsman sa kanyang pwesto ngayon dito? Kung ako ang presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Yun. Malalim yun, ha. Kung ako ang presidente, hindi ko siya i-appoint na ombudsman. Ayun. Ako sa tingin ko lang, ha. Ito na talaga magiging presidente. May nagtanong po sa akin, aking kaibigan, no? Baka nanonood siya rito. Anong sa tingin mo, Coach Oli? Magiging presidente ba si BP Sara? Sabi ko, sigurado yan. Ang pag-asa lang ng mga dilawan, ng mga komunista at ni Bongbong Marcos na hindi maging presidente si BP Sara sa 2028 ay patayin siya. Or i-disqualify. Pero kung dadaan sa normal na proseso, botohan. Kahit kalahati ng boto, hindi aabot sa botong matatanggap ni BP Sara. Itaga nyo sa bato yan. Kaya dapat iligtas to si BP Sara. Siguraduhin natin hindi siya mapapatay. Huwag na niya silipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos. Alam mo yung sinasabi ni BP Sara na yan? Yan ay paghamon kay Boying. Ayusin mo trabaho mo. Patunayan mo. Alam mo, dapat hindi ito, pagka merong pumosisyon tayo at kini-question yung posisyon natin, huwag tayong parang bakla, huwag tayong parang bading, huwag tayo parang bata na magagalit. Dapat yun, all the more patunayan mo kasi normal na pag ikaw yung nilagay sa posisyon, nilagay ka, hindi ka naman binoto ng tao, appointment lang, natural may magre-react. Huwag mo silang pansinin. Huwag kang parang immature. Dapat maging fuel mo yun na patunayan. Kaya malalaman natin ano ang reaction dito ni Claire. Kasi sinabi niya, kung ako presidente, hindi ko ilalagay yan si Boying as ombudsman. So tingnan natin kung anong reaction ni Claire. Magagalit na naman ba siya? Immature ba siya? Kasi kung ako kay Claire, ang sasabihin ko, papatunayan ni Boying na tama yung appointment ni Bongbong. Ganun dapat. Kung ako naman si Boying, sasabihin ko, okay lang yan, natural, merong hindi ka magugustuhan ng lahat ng tao. Pero papatunayan ko, tama yung appointment sa akin. Dahil magiging patas ako, batas lang. Ganun dapat. Hindi kayo